Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon, Ginoo. Tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo ay hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati." Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. "Ako si Jose," ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. "Buhay pa bang talaga ang ating ama?" Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. "Lumapit kayo," wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibinalita ng magkakapatid sa kanilang tatay ang nangyari sa Ehipto. Kailangan nilang dalhin si Benjamin sa gobernador upang patunayan na hindi sila nagsisinungaling. Hindi pumayag si Israel. Pero dumating ang panahon na naubos na ang kanilang pagkain at kailangan sila uling bumalik sa Ehipto. Napilitan si Israel na hayaan ng si Benjamin ay sumama sa mga kapatid niya. Pero may babala siya, na ingatan siya, kasi kung babalik sila na wala siya, mamamatay siya sa lungkot. Natuwa si Jose nung bumalik sila nakasama si Benjamin. Nakita niya sa wakas ang kanyang tunay na kapatid. Nagkaroon ng piyesta sa kanyang palasyo na hindi naman alam ng mga kapatid kung bakit. Kinaumagahan, pinaalis na sila na dala-dala ang mga pagkain sa kani-kanilang mga sako. Paglabas nila sa lungsod, pinahinto sila na may bintang na nawawala ang kopa ng gobernador. May isa sa kanila na kumuha ng kopa ng gobernador.
Bubuksan ang mga sako nilang dala at kung sino ang makitaan ng kopa ng gobernador ay ikukulong sa Ehipto. Binuksan nga at nakita na ito'y nasa sako ni Benjamin. Bumalik uli sila sa harap ni Jose at nagpaliwanag at nagmakaawa si Juda na siya na lang ang magpapabilanggo. Kasi kung hindi makita ng tatay nila ang kanilang bunso, mamamatay siya. Napaiyak si Jose nung marinig ito. Pinaalis niya ang lahat ng mga Ehipsyano at pinagtapat niya sa kanyang mga kapatid na siya ay si Jose na kapatid nila. Napakalakas ng hiyaw niya at ng mga kapatid niya na narinig ito ng maraming Ehipsyano at ito'y ibinalita sa hari. Nagkaroon ng happy ending ang kwento ni Jose. Nagkakilala silang lahat na magkakapatid. It was a good family reunion. Siyempre, medyo nag-alangan ang mga magkakapatid. Masama ang kanilang ginawa kay Jose. Ngunit nagbigay ng assurance si Jose sa kanila na kahit na masama ang kanilang ginawa, na pinagbili siya sa Ehipto, ang Diyos ang nagpadala sa kanya sa Ehipto upang maglikas at magligtas ng maraming buhay, pati na nga ang kanilang buhay. All is well that ends well. Ginamit ng Diyos pati ang kasamaan nila upang ipakita ang kanyang mapagligtas na kamay. Ang Diyos nga ay ang Panginoon ng kasaysayan. Ginagabayan niya ang kasaysayan tungo sa kaligtasan. Kaligtasan ang huling salita. Nakita ito ni Jose, kaya hindi siya nagkimkim ng galit. Masama man ang balak sa kanya, ngunit may plano ang Diyos para sa ikabubuti ng lahat. O Panginoong Diyos, sa mga panahon na kami nahihirapan, ipaalaala mo sa amin na huwag kaming mawalan ng pag-asa. May plano ka para sa amin. Mauuwi ang lahat sa kabutihan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.